or atom Vice President. Tulitabi si mga miyembros kan atom and kaiba po ninda ang National Historical Commission of the Philippines ay pinagpanginutan ini pong wreath laying ceremony sa luwas sa kan Terminal 1 kan Ninoy Aquino International Airport kanina. And para nga rin po ini i-commemorar ani ka 43 na death anniversary ni former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. Samantala, tamang-tama, live via Zoom, si Sir Bien Gonzales, ang Vice President ng August 21 Movement. Sir Bien, magandang gabi. Welcome po sa programa. Si Bombo MJ po ito. Yes, MJ, magandang gabi sa iyo at sa bangkara namin yung taga-subaybay. Good evening po, magandang gabi po sa ating lahat. Opo, makikikamusta lang po kami since isa ho tayo doon sa mga nanguna sa isinagawa pong aktibidad ngayong araw in connection po sa pag-commemorate ng 43rd death anniversary ni former Senator Ninoy Aquino Jr. Kamusta po yung naging assessment ng ating pong aktibidad? Well, maganda naman yung naging programa natin kanina. Nag-start kami ng alas 7 ng umaga sa wreath laying sa NAIA Terminal 1. Ang kaibahan lang ngayong taon na to compared sa mga nagdaang taon, dati kasi yung marker ni Senator Aquino nasa departure area. So ngayon, inilagay siya sa arrival area, which we do believe sa amin sa atom is very fitting kasi nga naman ang kanyang pag-aaling ng kanyang buhay ay naganap nung kanyang pag-uwi noong August 21, 1983. At matapos nung maikling programa ng wreath laying, kami nag-motorcade at tumungo sa Manila Memorial Park kung saan doon nakahimlay ang ating bayani, ang ating senador at kasama ng kanyang pamilya at iba pa namin mga kasama at ibang suporta ni Senator Aquino ay nagsagawa kami ng isang mass para alay sa kanya. Yun yung naganap sa buong araw, buong umaga itong araw na ito. Oh, kanina ay naroon yung iba rin pong aside sa mga supporters pamilya, no? Mga kaanak dito po ni former Senator Ninoy Aquino and isa din na naroon present si anak ni Miss Chris Aquino, no? And nakapanayam din po ito ng ilan po nating mga kasamahan po sa media and talagang nagpapasalamat din po ito sa mga naging naiwan legasiya no ng kanyang pong lolo. So, may mga mensahe din ba sila sa inyo po sa mga supporters ni former Senator Aquino? May mga nabanggitan din po ang pamilya Aquino? Hindi naman sa mensahe o nabanggit, no? Ngunit kami kasi sa Atom, no, ang aming talagang laging panuntunan ay ang pagsasabuhay at pagpapatuloy ng mga legasiyang naiwan ni Senator Ninoy Aquino, kung ano yung mga ipinaglaban niya, kung ano yung inalay niya para sa taong bayan, para sa ating mga Pilipino. At ginagawa rin namin sa Atom no, na kahit pa paano maprotektahan ang tunay na accounts ng history. Kasi alam naman natin ngayon, itong mga nagdaang panahon, katakot-takot yung mga fake news, yung mga ibang hakbangin or nagsusubok na baguhin ang naratiba ng storya ng ating kasaysayan. Kaya kami, pilit namin ibinabahagi, sinasabi, kinukwento at isinasabuhay yung mga tunay na naganap at mga nagawa ng isang Ninoy Aquino para sa ating bayan. Kung ating mayan tulad sa paboritong kanta ni Senator Ninoy Aquino, Impossible Dream. He walked where the brave dare not go, no? Talagang ang kanyang ginawa is something extraordinary, no? Isipin mo ang isang tao na iisang tabi ang kanyang sariling interest, ngunit ang iisipin mo na ay ang kapakanan ng taong bayan is kakaayos ng bayang Pilipinas. Very rare na lang po natin makikita ngayon yan sa mga nasa katungkulan. Oo. Pero kanina kinanta ho ninyo yung kantang Bayan Ko, ano? So, sabay-sabay ho ninyo inawit yan bilang pagunita dito nga po sa kanyang anibersaryo ng kamatayan. So, ano din po yung sumisimbolo dito sa kantang Bayan Ko?
Well, itong Kantang Bayan Ko 'no, ito ay, ginamit ni na Senator Yun Aquino noon 'no, at hindi lang siya kundi yung mga taong nakipaglaban nun, yung mga kasama niyang nakiisa lumaban sa diktadurya at sa pang-aabuso sa kapangyarihan. At ito yung parang, bagay na kanta na nagsasapuso 'no, naglalahad o nag-i-illustrate ng ating mga mitihing mga Pilipino at ang higit sa lahat ating pagmamahal sa kalayaan at sa demokrasya at sa karapatang pangtao. Okay. And habang umaawit, meron ho tayong madadalang placard and, may mga panawagan tayo about sa accountability. Ano po yung panawagan natin, mga sinisigaw natin kanina? Yes, ang atom naman 'no, ever since nakiisa sa panawagan na accountability at, na eventually makakapaghukas itong korapsyon na ito. Because sa aming paniniwala ang, corruption is one form of abuse of power. Ang bagay, ang pondo na hindi nagagamit ng tama para sa ating mga kababayan ay isang, masasabi nating pagkasamantala sa kapangyarihan. 'No, kaya't, yun ang ating panawagan gaya ng marami nating mga kababayan na nananawagan na matigil na 'tong korapsyon na 'to at higit sa lahat accountability, mapanagot ang dapat managot. Although si President Ferdinand Marcos Jr., ngayon, also commemorate itong death anniversary ni Ninoy Aquino, which is yun nga known as political rival ng kanyang pong ama. Anong masasabi ho ninyo sa presenteng administrasyon? Well, sa lahat ng nag-a-acknowledge at kumikilala sa kadakilaan ng ating Senador Benigno Aquino ay, ating ino-acknowledge at ipinagpapasalamat. Ngunit hindi ito nangangahulugan ng ating pangsang-ayon sa kanilang mga pamamaraan o sistema. Ano po, ang importante sa amin ang pagsasabuhay ng, kung ano ang tama, kung ano ang, nararapat. At kasi yan po ang, ah mga ipinakipaglaban ni Senator Ninoy Aquino, 'no? Hindi lamang po 'yun kundi ito yung naging masasabi natin naging, ano niya, naging panuntunan niya sa buhay, 'no? Sa kanyang pakikibaka. Iniisang tabi ang, sariling interes, gaya nga ng natin kanina, lagi iniisip kung ano ang at ano ang dapat para sa mamamayang Pilipino. Ngayon ba tingin ba nakikita ba tayo sir na pareho or, kumbaga, same ng, nagiging legasiya po ngayon ni former Senator, Ninoy Aquino sa presenteng, mga opisyal ng government? Well, MJ 'no, mabuti na tanong mo 'yan 'no. Ang sa atin lang 'no, hangga't may naninindigan, hangga't may tumitindig, hangga't may lumalaban para sa katotohanan, yan ay patunay lamang na ang legasiya ng ating Senador Ninoy Aquino ay buhay na buhay. Hindi lamang sa iisa o dalawang tao, kundi sa nakakaraming Pilipino na dito rin naipapakita ng bawat isa ang tunay na pagmamahal natin sa ating bayan. So, kumbaga, nananatili pa rin ano, na talagang, yung, mga naiwan na legasiya ni Ninoy Aquino ay, meron pa rin naman na natututo or, kumbaga nagiging inspirasyon siya para yun din yung gawin sa presenteng, kinauukulan or sa ngayon po na, ating pong, bagong henerasyon. Oo, tama ka do'n, MJ 'no. Siguro bilang pagsusundin sa nabanggit 'no, marami naman sa mga nanunungkulan natin nakaupo na, masasabi natin na katulad din ni Senator Ninoy Aquino na magsisilbi at, ipakikipaglaban ang nararapat para sa ating bayan at para sa mga Pilipino. Ano po ang mensahe din ninyo or, mga maibabahagi din po ano ng mga, reminder sa mga kabataan ngayon na yun nga ay, hindi na gaanong, knowledgeable about sa history or dito po sa, kung bakit, ay, mahalaga 'no na gunitain ito pong, pagkamatay ni Ninoy Aquino? Alam mo ang mensahe lamang sa ating mga kabataan ngayon sa bagong henerasyon na nawa
mag-aral silang maigi ng tunay na nangyari sa kasaysayan, suriin maigi ang mga sources sa kanilang pinagkukunan. Ano po? Because a nation who does not learn from its history, it's bound to repeat itself. Kaya nararapat lamang na ang mga susunod na pag-asa ng ating bayan ay matutunan ang tamang istorya o kasaysayan ng ating bayan. Napakayaman po ng ating bayan, ng istorya ng ating bayan sa ating pakikibaka, sa ating mithiin or desire para maging maayos ang ating bayan. Marami mga individual, gaya ni Senator Ninoy Aquino, ang talagang nagsakripisyo upang maibigay sa ating, upang masiguro na magiging maayos ang susunod na henerasyon ng ating bayan. Okay. So baka may mga dagdag na lang po tayo, sir, mga mensahe na lamang po or ito, to recap na lang sa etong commemoration ano, dyan sa NAIA nitong si Ninoy Aquino ngayong pong araw. Sa amin nilang MJ, kami sa Atom, sa August 21 Movement, nagpapasalamat sa inyo, no, para sa patuloy niyong pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang makapagpahayag, no, maipaliwanag, no, ang at kahit papaano yung makatulong mabuksan ang isipan ng ating mga kabataan para sa tunay na kasaysayan ng ating bayan o true accounts of history. Ano po, at maraming maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa amin at mabuhay tayong lahat ng mga Pilipino. Thank you so much po, sir, and magandang gabi po. Ingat po kayo. Salamat po. Nawala daw partner so background tang Ninoy. Sige. So, yan po si Sir Bien Gonzales ang ating pong August 21 movement o atong Vice President via Zoom. At again, bako lang po sinda sa mga nakisumaro sa aktibidad, even po ang National Historical Commission of the Philippines ay nagkondusib din po aktibidad, breath laying, nagkaiguan ni na pagpangadji, mga kabombo, and at the same time, nag-motorcade, no? Sinda po, and nagkanta pa nung kantang bayan ko, diba? Sabay-sabayan kinanta din tabi during Aquino administration, and of course, ito pong ano yan, ilan pa pong mga pangapodan na i-continue ang legasiya kay po ni Ninoy Aquino na kung saan sinangyari pong assassination sa iya dyan po sa airport na dapat dahil po ini mga kabombo ika nga basta na sa nalingawan no si mga kaganapan istorya akan sa tuyatabing nasyon. At yan pala sa pagbulta niya to, tamang-tama kasi dito na po pagpahaluyon pa. May gwa din pong pigprepararan na feature story. Mga kabumbo, ang ang News and Information Center